Shalom, shalom, shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Narito na naman tayo ngayon sa ating preaching in the wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Pinagdinilayan natin ito. From time to time, sumasagot din tayo sa mga katanungan patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko sa aabot ng ating kakayanan. Binabati ko lahat na isang ligtas, mapayapa, mabiyaya, masagana ang bawat isa. At binabati natin ang ating mga sumusuporta sa atin or nakikiisa sa atin palagi. Even yung mga dumadaan lang or even yung hindi man katap ng screen, pero andyan sila para supportan. Hi Brother Romy, good morning. So, yan, isang araw ng Lunes ngayon at December 12, January 12, 2026 na mga kapatid. So, yan. Okay, the Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Mark chapter 1 verses 14 to 20. Glory to you, Lord. Mark chapter 1. After John had been arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea. They were fishermen. Jesus said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." Then they left their nets and followed him. He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat mending their nets. Then he called them, so they left their father Zebedee in the boat along with the hired men and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So, nasa ordinary time na tayo ngayon mga kapatid. Kaya ang Ebanghelyo, nasa ordinary season na tayo ng simbahan. Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay nakapokus na sa ministry ng Panginoong Jesucristo. At dito makikita natin na ang pagka-describe dito is after John the Baptist was arrested by King Herod. And then later on, alam naman natin, pinapugutan ni Herodes ng ulo si Juan dahil doon sa kanyang kinakasamang si Herodias. So, sabi dito na ang Panginoong Jesucristo ay pumunta sa Galilea proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So, itong linya na ito, kung especially this coming sa paparating, hindi ko pa na-check kung kailan ang Ash Wednesday natin. During the Ash Wednesday, while binibigay or nilalagay, ini-impose yung paglalagay ng abo sa ulo, ito yung sinasabi na repent or believe the gospel. Repent and believe the gospel. Ito yung marinig natin. Or sometimes marinig natin na you came from the ash and to the ash you will return. From dust you came, from dust you will return. Yun yung sinasabi. So ito yung mga linya na kung saan ito na yung panahon ng katuparan. Ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Magsisi kayo at sumampalataya sa mabuting balita. At alam naman natin na dito sa Mark chapter 1 verse 1 na ang itong mabuting balita na ito ay
pumapatungkol sa ating Panginoong Kristo. Bakit mabuting balita? Sapagkat alam naman natin na nung nagkasala ang tao ay napawalay sila sa Diyos. At yun yung sinasabi na huwag mong kainin yan sapagkat mamamatay ka. At yan nga yung sinasabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So, yan yung mabuting balita na dumating ang Panginoon Kristo para from death ay malilipat tayo sa kamatayan. Sapagkat siya nga yung sinasabi sa John 14:6 na, I am the way, the truth, and the life. At siya din yung sinasabi niya rin sa John chapter 11, verse 25, I am the resurrection and the life. So, siya yung mabuting balita. Jesus Himself, the good news. So, ang sinasabi ng Panginoon, ito na yung panahon ng katuparan, sumampalataya. Ito na yung panahon, the time of fulfillment, sumampalataya kayo at magsisi at sumampalataya sa mabuting balita. So, pag sinabing fulfillment, sapagkat alam naman natin na nung nagkasala ang tao doon sa fall of man, doon sa Genesis chapter 3, makikita natin doon na after that na nagkasala ang tao, sina Eva at Adan ay may kaakibat na kagad na pangako na ibinigay ang Panginoon. Di ba? There's a Genesis chapter 3, basahin nyo sa Genesis chapter 3. Then, pagdating doon sa verse 15, ay yung tinatawag na proto-evangelium, the first good news. Yan. Yun yung first good news. Yun yung proto-evangelium. Sapagkat after na magkasala ang tao, napahiwalay sila sa Diyos, yet ang Diyos nangako kaagad din na balang araw merong binhi na darating. At ito na nga ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, the time of fulfillment. It is the time of fulfillment. Nang dumating siya, yun yung fulfillment ng ipinangako ng Diyos doon sa proto-evangelium sa Genesis chapter 3 verse 15. At yan yung sinasabi ng Panginoon ngayon, na this is the time of fulfillment. Ito yung panahon ng katuparan. And He is the fulfillment of the prophecy of the prophets. Diba? Babasahin natin Genesis chapter 3 verse 15, and susundan natin yung lahat ng mga sinulat ng mga propeta. Meron silang tinatawag na common denominator, meron silang tinatawag na centrality, o meron silang tinatawag na unity. Merong pagkakaisa ng kanilang mga pahayag na merong darating na magliligtas. At yun nga, nung Pasko, makikita natin na ang pahayag ng Anghel Gabriel kay Sicaraya, kay Mama Mary, kay Saint Joseph ay pare-pareho na ang Panginoon Kristo ang katuparan ng kung ano ang inihula ng mga propeta, especially yung binanggit doon sa Isaiah chapter 7 verse 14 at saka Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. At dito makikita natin na siyang nagtawag ang Panginoon ng mga unang alagad. At makikita natin dito na si Simon and his brother Andrew, si Simon kung saan tinawag later on na Peter, doon sa Matthew 16 verse 13 to 20. And then si Andrew or si Andres na naghahayuman ng kanilang mga lambat, sila yung mga mangingisda, ay tinawag ng Panginoon. Sabi nito, Jesus so said to them, come after me and I will make you fishers of men. Then they left their nets and followed him. So, he walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat, mending their nets. Then he called them, so they left their father Zebedee in the boat along with the hired men and followed him. So, makikita natin dito mga kapatid na ang Panginoon hindi siya gumagamit ng hindi siya gumagamit ng ng mahika or what you call this, hypnotism.
nung tinawag niya si Simon, ay kagyat na sumunod si Simon at si Andres sa kanilang magkakapatid at iniwan nila yung kanilang lambat. Maging si John, si James and John, iniwan nila yung kanilang tatay at sumunod sa kanya. And let's remember, prior pa man sila tawagin ng Panginoon, ay nag-umpisa ng Panginoon ng ministeryo at maraming sa mga ginawang himala at mga kababalaghan. At marami ng usap-usapan sa kanila. So of course, itong mga balitang ito ay most possibly narinig na ni Simon, ni Andres, ni Juan at ni Santiago. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi sila hypnotized ng Panginoon to follow Him. Pero nakita natin na kagyat nilang iniwan ang kanilang mga hanap buhay for the sake to follow the Lord. Di ba? So, ibig sabihin, nagkaroon na sila ng pananampalataya sa kanilang narinig, sa mga balita na kanilang napapakinggan. At yan naman yung sinasabi sa Romans chapter 10, verse 17, na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, narinig na nila yung mga ginagawa ng Panginoon Jesucristo. Kahit ipagpalagay natin, hindi nila nakita na aktual yung ginawa ng Panginoon kasi busy sila sa kanilang hanap buhay. That is the highest possibility. But they heard. Di ba? Narinig na nila yung mga balita patungkol sa Panginoong Jesucristo. That is why nagkaroon na sila ng pananampalataya na ito na nga ang katuparan ng hinuhula ng mga propeta na malaon na nilang hinihintay, mga kapatid. That is why nung tawagin sila ng Panginoon, ay hindi sila nagdalawang isip para sumunod sa Panginoon. Try to imagine, ang Panginoong Jesucristo hindi naman nag-offer, hindi naman nag-alok, o sige, sumunod kayo sa akin. Yung kinikita niyo sa pag-ingisda ay dudublihin ko pa. Di ba? Walang ganon. Di ba? Walang ganon na sinabi ang Panginoong Jesucristo, yet they follow the Lord. Then, later on pa lang, sa Manila marinig yung later on pa lang nila marinig na walang mabuti pa yung asong gubat, mayroong yuwib, pero ang anak ng tao ay wala man na mapaglagyan ng kanyang ulo. Di ba? Then later on niya rin sasabihin na, take up your cross and follow me. Cross. So, pag sinabing cross ay, alam naman natin, pag sinabing cross, mabigat yun. Di ba? Suffering. Kung hindi, walang pangako ang Panginoon sa kanila, sige, sumunod kayo sa akin. Yung kinikita nyo sa pag-ingisda, papalitan ko. Yet they follow the word nang may pananampalataya. Diba? Yung uncertainties, paano na lang pamilya natin, diba? Especially si San Pedro, sabi, diba, may asawa siya kasi may biyanan. So, nabanggit yung biyanan ni San Pedro, pero hindi binanggit yung kanyang mga anak at asawa. So, yun nga, sabi ko na wala pa akong nabasang historical accounts na balo si San Pedro, pero sa presumption ko, nabalo siya. Kasi biruin mo, iwanan mo yung hanap buhay mo na may pamilya ka. Di ba? Wala namang pangako ang Panginoon sa Kristo ng sweldo. Pag sinabing disciple is learner, estudyante, ang kahulugan. So wala naman siyang pangako ng mga employee, nagtawag dyan ng mga empleyado ko kayo. Di ba? Pero sumunod sila sa Panginoon. Now, yung si James, si Andrew, of course, walang binanggit na asawa sila. Si John at saka si James. So yung tatlo, walang nabanggit sa Biblia na may mga asawa sila, only Simon, because nabanggit sa Biblia na mayroon siyang biyanan, mga kapatid. Yet, despite of that, they follow the Lord. They forsake everything to follow the Lord. Ibig sabihin, meron silang inaasam na hinahanap
na hindi nila nakita or hindi nila naramdaman or hindi nila naranasan doong sila'y nangingisda pa. So, ikaw meron bang tatawag sa'yo, sumunod ka sa akin. Pag sumunod ka, di ba, na walang mga reason, walang explanation, ang hirap mga kapatid, lalo sa panahon natin, budol-budol gang yun. Sa panahon natin ngayon, budol-budol gang yun. Susunod ka lang na walang explanation, wala kang alam. Okay. So most possibly, itong mga unang alagad na tinawag ng Panginoon ay marami na silang naririnig patungkol sa Panginoon. At nagkaroon sila ng pananampalataya. Kaya napaka-importante yung sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17 mga kapatid. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? So of course, kung titingnan natin, hindi lamang pakikinig, pagbabasa din. Kasi itong Romans chapter 10, 17, ay ito yung panahon kung saan hindi pa completely compiled ang Bible. Ang Bible naman natin ay na-compile around 4th century ng Catholic Church. Kaya tinawag itong Biblia. Pero sa ngayon na na-compile ng Bible, kung sa panahon na yun, buong Biblia ay na-compile na, siguro sasabihin ng Panginoon, ang sasabihin doon ni San Pablo sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Most possibly, yun yung sasabihin. Pero during those times, the Bible was not yet compiled. Kasi later on pa, mga 4th century pa ng Catholic Church, na tinawag itong Biblia. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pagbabasa rin ng salita ng Diyos sa ating sa konteksto natin sa kasalukuyan. Kaya nga yun sinasabi sa Romans chapter 15, verse 4, mga kapatid. Napakalaga yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? Pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi kung ikaw sa atin, di ba sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, kung sa panahon natin ngayon, may tatawag sa iyo na tao, sumunod ka sa akin. Tapos may trabaho ka, di ba? Lalo na yung may mga ibang mga pastor na nangaral. May mga pastor na nangaral, mga kapatid, na babalik na raw ang Panginoong Kristo. They are very certain, they are very definite na babalik na ang Panginoong Kristo, naglagay sila ng mga petsa. Alam niyo, yung mga miyembro nila ay naakit nila, binenta yung mga ari-arian, pumunta sila sa bundok, mga kapatid. Ayun sa Africa, parang may nabasa akong news, inaresto yung pastor. Kasi yung sinasabi niya, babalik ang Panginoon, yung mga tagasunod niya, mga member niya, sumama sa kanya sa bundok at naghintay sa pagbabalik ng Panginoon Kristo. Eh, hindi bumalik ang Panginoon Kristo. Ay, hindi naman talaga dapat. Di ba? So, meron mga ganong mga tao, so kinakailangan, ibig sabihin, gagamitin natin yung ating isip. And most possibly, at alam ng Panginoon na ginamit din ng mga alagad yung kanilang isip. Kasi hindi nga sila hinipnotize ng Panginoon. They followed willingly. Because they heard already about the Lord Jesus Christ. So hindi pwede na susunod ka lang na wala kang alam. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi sabi ko sa inyo, pag ganun na may mangyari, nasasabihin sa'yo, sumunod ka sa akin. Budol-budol gang yun. So ang mga alagad ay merong tinatawag na free will. Meron silang discernment. Meron silang wisdom. Di ba? Walang sinabi ang Panginoon, di ba? Oh, sumunod ka sa akin. Yung kinikita niyo sa pangingisda, dudublihin ko pa, walang ganun, di ba? Walang sinabing ganun, mga kapatid. Okay? Then, sinasabi dito sa Romans 15 verse 4. So, importante yung pakikinig. Na itong mga alagad na kapakinig muna sila sa patungkol sa Panginoon. That is why they decided to follow the Lord. Sabi dito sa Romans chapter 15 verse 4, sabi dito. For whatever was written previously, okay, of course, St. Paul is referring this to old scripture sa mga lumang kasulatan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang New Testament ay hindi pa ito nakolekta noong panahon na yun kasi sinusulat pa lang nila eh.
later on pa lang nasulat. Okay. For whatever was written previously was written for our instruction, that by endurance and by the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Okay. Sa Tagalog, itong pagkasalin dito sa Magandang Balita Biblia ng gawa ng Philippine Bible Society. Sa Romans 15 verse 4, mga kapatid, sabi anumang nasa kasulatan noon pamanguna ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan natin. Okay. So yun, mga kapatid, by reading and listening to the Word of God, nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. So, kung nagkaroon ka na ng pananampalataya, diyan ka makapag-decide properly to follow the Lord. Kasi alam mo na ang susundan mo ay hindi ka dadalhin sa kangkungan, mga kapatid. Di ba? Kung sinusundan mo, hindi mo alam kung bakit ka sinusunod, delikado yun, mga kapatid. Kaya kailangan yung kaalaman bago ka sumunod, especially sa ating panahon ngayon. Di ba? Ang dami na pong mga nagpapakilala ng mga sugo, kuno sila, huling sugo. Itong huling sugo na term ay maraming nag-aagawan dyan sila, puro huling sugo. Mga anghel, apostol, propeta, mga title na yan. Meron nga nagpapakilala, Espiritu Santo. At meron ding inaangkin yung prophecy patungkol sa Espiritu Santo sa John chapter 16. Inaangkin nila yun. Inaangkin nila sila ang bumalik na raw ang Panginoon Kristo in their person, sa katauhan nila. Meron ganung mga aral, mga kapatid. So, kung wala tayong kaalaman, susunod na lang tayo kaagad na hindi natin sinasaliksik, hindi natin nilalam, maliligaw tayo. Pero itong mga alagad, talagang most possibly talagang nagkaroon sila ng pananampalataya sa kanilang naririnig. Okay. Plus factor, maaring kasama sila doon sa nung nangaral si Juan. Kapag nung nangaral si Juan sa Ilog Jordan at mga nagpabinyag, ay ipinangaral niya na mayroong darating na higit sa kanya. At yan yung malaon na nilang hihintay, mga kapatid. So ganun. Na sa panahon natin ngayon, katulad ng mga lagad, hindi sila na-hypnotize, pero they willingly follow the Lord. Sapagkat may narinig na sila na ang Panginoon Kristo, nung sinabi niya, this is the time of fulfillment, nung tinawag sila ng Panginoon, most possibly, na ang Espiritu Santo nang ngusap sa kanila. This is it. This is the person na ipinangaral ni Juan. Diba? Maaring nangusap sa kanila ang Espiritu Santo. Or alam at nakita din siguro ni na San Pedro nung panahon na yon, nung bininyagan si Jesus sa Ilog Jordan, nakita nila na pinatutukanan ni Juan na siya yung dumarating. Diba? John 1:29. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, meron silang tinatawag na yung kamalayang pagsunod nila sa Panginoon. Hindi sila basta lang naniwala na wala silang alam, mga kapatid. Or else, parang hypnotism yun. Di ba? Parang hinipnotize sila ng Panginoon. Sa atin, tayo ng mga tao ay pinapasunod ng Panginoon sa Kanya ng may kalayaan. Hindi niya tayo pinipilit, mga kapatid. Diba?
If you want, di ba sabi sa Matthew 16, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Ando na kagad yung sinasabi ng Panginoon na it is not an easy way. Ibig sabihin, sa ating pagsunod sa Panginoon sa Kristo, ay andun yung kalayaan natin at willingness natin na magsunod. At kinakailangan na alam natin na kung bakit tayo susunod sa Panginoon sa Kristo, sapagkat alam natin na hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa kapahamakan. Kasi sabi nga niya sa John chapter 14, di ba? Verse 6, I am the way, the truth, and the life. At sinabi niya rin na, I am the light of the world. Ay, itong mga mangingisda na ito, alam nila na sa kanilang pangingisda ay, di ba, may mga ilaw sila. And this light attracts the fishes. Okay. Yung lampara nila, nag-attract yun sa mga isda. Okay. So, ang Panginoon sa Kristo ang liwanag. So, ibig sabihin, pag ang Panginoon sa Kristo liwanag, there is no chance. There is no chance of darkness. So, safe ka. Di ba? Na sumusunod ka sa ilaw. Okay? At yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 5, na ang ilaw na ito ay hindi kailanman nadaig ng kadiliman. So kung sumusunod ka sa Panginoon sa Kristo, alam mo at nakikita mo na hindi ka madadapa or mapapahamak sapagkat maliwanag. Because Jesus Himself is the light. Okay. That is why pag sumunod, alam natin na pag sumunod tayo sa Panginoon sa Kristo, ay hindi tayo papapa. Kaya nga, yung mga lagad, sa araw nito, si Simon, si Andres, si Santiago, at saka si Juan, ay malayang sumunod sa Panginoon sa Kristo. Iniwan nila ang kanilang pangingisda. Despite na hindi pa nila alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. At alam naman natin na halos lahat ng mga lagad ay namatay sa grabing kamatayan. Diba? Si Simon, he was crucified upside down. And then si San Andres, he was crucified yung parang pa-X. And then si James ay pinugutan ng ulo. And si John, o si John the Beloved, ay hindi, although siya, according to tradition, according to history, ng mga early sources, si John daw po ay, he was also tried to be killed. Hindi ko matandaan kung ano yung klaseng pagpatay sa kanya, pero hindi siya namatay. So ang ginawa sa kanya, in-exile siya sa island of Patmos, kaya doon siya nagkaroon ng revelation, yung aklat ng payag, kanya yun, mga kapatid. Doon siya nakatanggap ng payag. So, ipinagpalit nila ang anong meron sila sa pagsunod sa Panginoon sa Kristo. Now, hindi sila nag-atubili, iniiwan ang lahat at sumunod sa Panginoon sa Kristo. Lahat tayo ay tinatawag din ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Maaaring hindi man natin iwan yung ating mga mahal sa buhay, hindi natin iwan yung ating mga ari-arian, pero still, makasunod tayo sa Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng ating pagtulad sa pamagitan ng ating pagsasabuhay sa Kanya mga itinuturo sa atin. That is the very least that we can do. Of course, kung sa tingin mo na parang something is lacking, binata ka or dalaga ka, try to search in sa mga religious congregation, baka tinatawag ka ng Panginoon sa pagpapari or pagmamadre. Pero tayo ng mga laiko na may mga pamilya na, of course, manatili tayo sa state of life natin at mamuhay tayo, kahit ano yung uri ng pamumuhay natin, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yan yung isa sa mga paraan na sumusunod pa rin tayo sa Panginoon. Hindi katulad ng mga alagad that they live everything to follow the Lord. At yan naman ay ginagawa din naman ng mga nagpapari, ng mga religious life. They are leaving everything for the sake of the kingdom of God. At yan yung sinasabi sa Matthew chapter 19 verse 12 na may mga tao hindi nag-aasawa alang-alang sa paghahari ng Diyos.
ay yung mga pari natin, hindi sila nag-aasawa for the sake of the kingdom of God. At yan yung sinasabi sa Matthew chapter 19, verse 12. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, inanyayahan tayo ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Hindi lamang yung mga lagad, tayo rin ay tinatawag na sumunod sa akin. Sa ating pagsunod sa Panginoon, of course, nasabi nga dun sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago. Ibig sabihin, hindi man natin iwan yung mga ari-arian natin o mga bagay-bagay na meron tayo. Pero tinatawagan tayo ng Panginoon na iwan natin yung luma nating pagkatao. At sa ating pagsunod sa Kanya, dapat tayo bago na. Kasi tayo yung makikisa sa Kanya. Hindi ang Panginoong Jesucristo ang makikisa sa atin. Tayo ang makipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin, kung ano yung ating Panginoong Jesucristo ay sundin natin. Kung banal siya, ay dapat din tayo magpakabanal. At yan yun naman sinasabi sa Matthew chapter 5, verse 48, magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang sa langit ay banal. So, maybe that is why now, mga kapatid. Shalom. Bless sa lahat mga nag-follow, mga nag-tap ng screen, or magiging hindi man nag-tap ng screen, yet andyan sila. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Labayan nawa tayo at ingatan ng Panginoon sa araw na ito. Iigtas niya tayo sa mga mabibigat, mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, maging sa mga bagay beyond our control, mga kapatid. And may the Lord bless us financially, materially, physically, and spiritually, at magiging ligtas ang ating mga mahal sa buhay, maging ating mga ikinabubuhay. That is by now, shalom, signing off, my dear brothers and sisters.